Ngayon ay kakatila ng ulan at umaambon na ulit. Titingnan natin yung ating mga alaga dito dahil nakatali pa sila dito sa parangan. Daming mga uwak ngayon ah. Mangangahanggan na rin tayo dito sa ating mga pinsan. Ito yung kagandahan dito sa probinsya. Yung mga magkakamag-anak is magkakalapit lamang. Dadayo tayo ng kape. Dito sa aming probinsya, talaga namang kapag ikaw ay pupunta sa isang bahay, ang ialok sa iyo ay kape. Pakape! Pakape! Yan, so andito tayo ngayon sa ating tiyahin, ano? Yan, ito yung ating tita. Yan, shout out! Shout out! Tapos ito ang ating lola, yung magandang lola natin. Nay, anong masabi niyo? Yari ka, boy. Ba, ba't may, may mangga pa dito? Yes. Yan, Sino? si Ami. Kami sasabihin, ang ganda. Ah, magandang babae. Puta ng aring si Ami. Nakakainsulto. Kung ako nakakainsulto, dito mong bakit sasabihin mo magandang babae. Kabaligtaran ka ako yun. Masama yun eh, masama. Masama yung sinungaling ano? Oo, kabaligtaran ka ako yun eh. Ikaw nga ako gandang-gandang lalaki, ngayon pumangit na. Sabi ko, buti kayo pumangit. Samantalang kayo bagong dating, tisun na tisun. Yup. Ngayon ka, pangit ka na eh. May mga manok dito ng alaga. Mga native oh. Dami oh. Mga bulik oh. Kasi ito naman yung mga talim nung aking lolo na mga rambutan. Probinsya talaga itong aming lugar. Tapos halos 2 bahay lang kami dito. Nag-iisang kahanggan lang namin. So tayo ngayon ay magkakape dito sa Papadong, pakape. Magkakape tayo ngayon dito. Papasok na tayo na magtimpla ng kape natin. Kape. Timpla tayo ng kape. Saan na yung kutsara? Oscar! Daming kape lang to sa gitliw. Tapang Ano dami? kape lang tayo. Diabetes na mo dyan. Yan, shoutout kay Oscar. Oscar! Oscar! Dito talaga nagpausan Oscar eh. Oscar. Ano pa yan, sir? Oscar. Oscar Bogs. Matamis talaga ako magtimpla ng kape. Ito ang maganda dito eh. Ito ang maganda kapag malamig ang panahon, kailangan natin magkape. Para magka-bebe. Tapos tambay tayo sa labas. Kung nasa probinsya ka, ito talaga yung merienda namin. Ano, Tita Mare? Tuwing alas 3 ng hapon, yan, kape. Kape. Meron, matitimpla. Sabang nilaga. Sabang nilaga. May saba doon. Tapos kape, yan. Pingi. Ano doon sa kaldero? Kuha ito. Yan yung ating mga pinsan, oh. Oscar! Oscar! Oh, Oscar! Tapos meron ditong kahoy na ano. Maganda ka nga lalaki kung panay buto naman. Ayun pa oh. Ganda na sa kasalan. Pero Manok. hindi uso dito sa amin na ano, ang mga gasol-gasol. Uso dito ay kahoy yan. Kahoy ang aming Marami ditong panggatong. Oh, ayun pa, 2 parada. Tapos may saging, di ba? Quality. Wala dito masarap na pagkain kundi saba. May ang sarap.
Kaya nandun pa eh, nakasabit sa inyo yung lalamunan. Oo, nahinog ka rin. Hindi matanggal. Tagok na ako, tagok ko eh. Sumabi. Anong ulam sa inyo? Manghuli naman ako. Tayo magluto ng tupa. Na? Tupa. Kaya? Sa Pasko. Kanin tayong tupa. Ano kaya lasa ng kami niya? Para ding lasang kambing yan. Masarap daw kayo sa kambing, sabi ko iba. Baka hindi nyo na makain kapag tupa. Hindi mo na ako Mango. So, diyan naman di ako nga ng tupa. Kambing ay may anggo. Mas mango pa sa kambing. Meron doon sa may tulay. Nagpunta ako para may... Ano pa sa motor? At sasakay niya na. Galit. Wala, nagtakbuhan na. Dahil manok oh. Susi na yun daw. Yan. Wala kaya? Manak niya yan. Habol kay King yan. Kay King na habol. Lahat ko sila umalis. Dahil manok eh oh. Dahil magtinola. Para sa inyo mga tiyabang. Yung ating mga kambing at yung ating mga alagang tupa ay andito pa sa parangan. Hindi pa natin pinapauwi dahil medyo maaga pa naman. Kumakain pa sila dyan. Tapos yung ating mga alagang pabo dito at yung ating mga alagang manok ay nandyan lang din yan sila sa labas ng kulungan para tumuka ng mga damo-damo. Yung ating mga manok ay kumakain din kasi yan ng mga dahon, mga damo-damo, mga bulate. Yan yung mga kinakain nila. Yung ating farmhouse na hindi pa natutuloy. Ilang taon na natin pinapagawa. Laging nasushort sa budget. Dahil kapag may na-extend, may nababago yung plano, may nadadagdag, kaya mas lumalaki yung gastos natin. Pero so far naman ay kahit pa paano nakakabuo na rin tayo. Yung baba na lang yung kulang dyan, bintana, pintuan. Tapos ang taas okay na naman, yung taas may pintuan na, may bintana na rin. Yung baba na lang. Tapos yung interior design ng loob ng ating farmhouse. Ito po yung kawayan no, para sa ating gagawing kulungan ng mga broiler chicken. Pwede pa natin yung gamitin. In-order natin yan sa mga katubo dito. Sander. Sila ng ating aso, Sander. Ating Belgian. Ayan yung itsura ng labas ng ating farmhouse. Hindi pa siya ayos talaga. So ito, gigilingin natin to para mapakain natin yung ating mga alagang kambing. Dahil wala na silang kumpay na ubos na. Gigilingin natin yun ngayon.
Papakainin muna natin yung ating mga alagang kambing dito. Naubos na yung ating kumpay dito na ating giniling. Kaya nagiling tayo ng panibago. Madilim na naman ang kalangitan. So ito yung ating mga alaga dito. Check natin kung meron pa ba silang pagkain. Wala na laman. Wala na laman yung kanilang kakainan. Ito rin. Yung ating back. Wala na rin laman. Kaya maglalagay muna tayo ng kumpay dito sa kanilang kakainan. Kaya yung ating alaga. Gumaganda na yung kanilang pangatawan. Basta consistent lang din talaga yung pagkain natin at hindi pa bago-bago yung oras ng pagkapakain natin dito sa ating mga alagang kambing, ay nakita natin yung magandang progress dito sa kanila. Tingkoy, ito. Ba't kayang laman ng ano ang kinukuha mo? Yan, so may mga pagkain na sila. Hindi lang natin masyadong pinupuno yung kanilang pakainan dahil nabububulang din naman. Ngayon sa wakas ay nakita na natin yung resulta ng ating ginagawa dito sa ating mga alagang kambing, kung saan yung oras ng pagpapakain natin at yung pinapakain natin sa ating mga alaga ay consistent lamang at hindi pa bago-bago. Yung build na kanilang katawan at yung taba na gusto nating ma-achieve ay kahit papaano ay nakikita na natin. Sa mga itong uri ng mga hayop, lalo na pagdating sa ruminant, ay napaka-importante talaga na hindi pa bago-bago yung pagkapakain natin. Dahil yung pinapakain natin dito yung mga microbes sa loob ng katawan o rumen ng ating mga alaga. Yung mga microbes na yon ang responsible para ma-digest, ma-absorb nung katawan ng ating mga alagang kambing yung mga minerals or mga nutrients na nakukuha nila sa mga binibigay natin. At kung sakali naman na magpapalit kayo ng pagkain ng inyong mga alaga, ay much better na sundin natin yung transitioning period ng pagpapalit ng pagkain nila upang sa ganun ay hindi mabigla yung ating mga kambing. Tulad na sabi ko sa inyo kanina, yung mga microbes na nasa loob ng rumen ng ating mga alaga. Dahil kapag ganun pa bago-bago tayo, dun minsan mahalata nyo na kapag nagbago tayo ng pagkain ng ating mga alagang kambing, bilang nagiging basa yung kanilang mga dumi. Or minsan parang nakita natin na parang nagtatayo yung ating mga alaga. So ganun yung nangyayari kapag tayo ay papalit-palit ng pagkain o yung kinakain ng ating mga alagang kambing, o kaya naman ay hindi consistent yung oras ng pagpapakain natin. Nakita talaga natin yung minsan basa yung kanilang dumi. Akala natin nagtatae, pero yun ay dahil doon sa ating hindi consistent na pagpapakain o yung oras ng pagpapakain natin sa kanila. Kaya minsan yung dumi nila nagiging basa. Kaya para maiwasan natin yun ay napaka-importante yung pagiging consistent. Ika nga consistency is the key para ma-achieve natin yung goal natin na malusog nating mga alaga. At dahil hapon na din, papakainin na rin natin itong ating mga alagang manok dito. Krukya! Krukya! Ito yung ating mga alagang manok. Ito yung ating mga alagang pabo.
So itong ating pinapatoka sa kanila ngayon ay darakto na may feeds. Krukya. Krukya. Kahit pa paano ay dumadami na ulit yung ating mga alaga dito. Kada lang kayo. Marami na ulit tayo ng itlog ng mga manok dito. And hopefully mabuhay yung ating mapisa yung mga itlog na yun. Para madagdagan itong ating mga manok dito. So ito ay yung mga crossbreed na to ng native at saka ng Rhode Island Red. Kaya mapapansin nyo medyo malalaki na dito yung ating mga inahin. Dahil crossbreed na nga siya ng Rhode Island. Medyo malaki kasi na konti ang mga Rhode Island kumpara sa mga native na manok. Yung nakagandahan dahil malaki yung meat, mabigat yung manok, kaya mas malaki yung karne natin makukuha. Ngayon ay titingnan naman natin itong ating mga broiler chicks na ating binobrooding kung kumusta na ba sila. Chine-check lang natin ito from time to time. Titingnan natin kung maayos ba, hindi ba sila nilalamig. Okay naman, hiwalay-hiwalay naman sila, hindi man sila didikit-dikit. Tsaka may patuka pa naman sila. Tubig, may tubig pa rin naman sila. So goods, wala pa namang uling mortality. May mortality tayo ng mga nakaraan. Siguro dahil sa kapabayaan din natin, kaya tayo namatay ng isa. Tapos dito naman yung isa pang batch. Yan, so goods naman. So far so good. Tsaka lumalaki na sila itong ating mga sisiyo dito. Ito lang ginagawa natin from time to time. Chine-check lang natin yung mga alaga natin para masigurado talaga natin na nasa mabuti silang kalagayan. Kasi ay naman natin na namamatayan tayo ng ating mga alaga. Kaya mas maigi talaga na from time to time chine-check natin para wala tayong pagsisihan. Kasi napakahirap nung mamatayan. Sayang yung pagod, yung effort. Tapos mamamatay lang yung alaga mo, 'di ba? So yung lahat ng pagod mo masayang kapag namatayan tayo. So ayan, hanggang dito muna natin tatapusin yung ating vlog. At maraming salamat nga po pala sa muli yung pagsama dito sa ating video. At syempre, paki-like and share na rin itong ating vlog. At paki-subscribe na nga rin pala po ako dito sa ating YouTube channel. Paki-follow na rin po ako sa aking Facebook page, Ang Hilawan Adventure, at sa aking pong TikTok account. Kaya hanggang sa muli, this is your Millennial Farmer, Ang Hilawan Adventure. Paalam!